Hi guys! Welcome back to my channel. So for today talaga namang hindi ko maikakaila ang excitement ko dahil nandito tayo sa isa sa mga dream destinations ko. Hulaan nyo kung saan. Nandito lang naman tayo sa Brussels, Belgium. Ayan. So sa ngayon, nandito tayo sa Crown Plaza, Brussels kung saan mag-wash up lang tayo bago tayo pumunta sa, hulaan nyo ulit, sa Bruges. Ayan. Sa Bruges, nakikita ko pa lang to sa pictures and sa mga magazines. Pag nakikita ko siya, parang shocks, parang pang fairy tale. So gusto ko talaga siyang makita. So mabilis ang wash up lang to and pupunta na tayo sa airport para sumakay ng train doon papunta sa Bruges, okay? So from the hotel, pupunta tayo sa airport gamit ang hotel shuttle. Tapos pagdating natin sa airport, bibili na tayo ng tickets going to the Bruges. Yeah. So from here, from the airport going to the Bruges, 20 euros siya per way. Okay? So nag-antay lang kami around 15 minutes and then yung travel time, mga 40 to 45 minutes siya. So okay na rin to kasi nakatulog kami since kakagaling lang talaga namin sa flight. Kakaland lang namin, walang tulog-tulog, pero okay na rin. Diretso na guys, okay? So, yan. Dito lang tayo muna sa train. In fairness, sa train nila sa loob sa metro guys, malinis, maaliwalas, and may washroom. Though syempre, hindi naman natin inaasahan yung sobrang linis ng washroom since it's a public transportation, no? Pero somehow, comfortable ka pa din. And may mga tables dun sa mismong train sa loob. Ayan, kung gusto nyo kumain or kung magsusulat man kayo or whatsoever. Ayan. And ang maganda dito, bago ako nag-nap, actually, sinilip ko muna kung ano ba naman yung scenery dun sa may train. I mean, going to Bruges, baka naman, ano mo yun? So, yes, guys, maganda pa rin. Ayan. Maaliwalas pa din, kahit na sabihin mong may damo-damo lang dyan, okay pa din. Yung mga bahay talaga nila parang mag-fairy tale. Yung mga napapanood ko dun sa mga pinapanood ko like si Sadie, si Princess Sarah, noong mga panahon namin. Ayan. Mga ganun pa. Plus the weather dito guys, malamig. So, ramdam mo talaga na nasa ibang lugar ka. So, pagbaba natin dito sa metro guys, ito nga bumungad sa amin. No? Napakagandang mga lumang kalsada, maaliwalas, ang lake, ang lamig, malinis, yung mga medieval mansions and buildings nila, yung mga bahay. Lahat perfect guys. Yung weather, pwede akong tumira dito to be honest. Sobrang ganda. Kahit luma na, alam mo yun, kahit parang may mga lumot-lumot pa sa gilid yan, hindi na pantay-pantay yung pintura, okay lang, maganda pa rin talaga. Wala silang effort na kailangan para ma-maintain yung ganitong kaganda. Ayun. So, lakad-lakad lang tayo guys. Mag-relax lang tayo habang tisod-tisod tayo dyan sa paglalakad. Ayan, yung canals nila, yung mga swan. Ang sarap lang panoorin. Nakaka-relax, sobra. Actually, kanina may naghahabulan. Ayun, naghahabulan silang dalawa, di ba? Ang cute. So, quiet lang tayo. Nagpapahinga ang mga swan. So, syempre, sa selfie muna tayo. Ang lola. Tapos guys, dito, common ang pagpasyal gamit ang tawag dito, kalesa. Yan, papasyal ka. Sobrang, diba, sobrang laid back talaga. And of course, since nandito tayo sa Belgium, hindi mawawala ang mga chocolate shops. Belgian chocolates. Madami guys, hindi ka mauubusan. Lahat ng klase, from white, truffle, dark chocolate, milk chocolate, lahat. Pati yung mga styles, ayun. Milk chocolate, hot chocolate, yung mga yun na iba-ibang flavor. Sobrang unique nila dito guys. And ang maganda dito, hindi sila kagaya yung mga chocolates. Sorry, ikakat ko muna tong mga souvenirs na to. So, about dun sa mga Belgian chocolates nila, hindi sila kagaya ng mga commercialized or yung mga nabibili natin sa mga duty free or dun sa mga, alam mo yun, yung mga branded na chocolates. Kasi ito, mga freshly made talaga yung mga chocolates nila. Like, ginawa nila this morning para ibenta nila today. So, yun yung pagkakaiba ng mga chocolates na binibenta nila dito sa Belgium. Diba? So, must try talaga itong mga chocolates nila. And ito namang shop na to, ito yung para sa mga collector. So, like, Lord of the Rings, mga ganon, mga Harry Potter
may mga wands dito. So, kung collector ka, so I suggest pasyalan mo tong shop na to. And of course, since nandito tayo sa Brussels, sikat na sikat siya sa mga beers. So, must try din yung mga beers dito. Sobrang daming klase ng beers nila dito, guys. So, ayan, kung tanggera ka or kung mahilig ka sa beers, ayan, ito na pagkakataon mo. So, yun. So, lakad lang ulit tayo. Ayan, yun na naman yung mga chocolates. Sobrang nanunukso talaga sila. Ang sarap. Kahit actually titigan mo lang sila, parang, nabubusog na ako. Ang sarap. Sobrang perfect talaga sila pang pasalubong, guys. Meron din dito actually inspired ng Brussels. Yung meron silang mga designs or even yung beers, meron silang replica ng beers nila dito made of chocolate. And ayan, yung mga parang personalized chocolates nila, like may I love you, happy birthday, ayun yung I love you nila, I'm sorry. So kung ayan, madami kang ano sa buhay, hanash, and gusto mo, medyo sweet ka din, tapos bili ka na dito. Ayan, may mga lipstick sila sa mga kikay. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Beer ang style, pero chocolate talaga siya. Alright? So, nandito naman tayo ngayon, guys, sa Church of Our Lady of Bruges, kung saan sa loob nito makikita niyo yung marble sculpture ng Madonna and Child, of course, ni Michelangelo, ang napakasikat na pintor. Right? So, ito, 6 minutes away lang to. 6 minutes walk away from the market square. So, actually, dikit-dikit na lang to, guys. So, kung gusto mo lang talagang pasyalan, one day lang, okay na okay na. Tapos, ayan, dinaanan din natin kanina yung Belfry of Bruges. So, isa din yun sa mga tourist destinations. Of course, napakasikat dito ng mga canals and pagsakay nila dyan sa mga bangka as a tour dito sa Bruges. Kasi maiikot mo siya, guys. So, syempre, para mas ma-enjoy mo, oo nga naman, why not, sakay na lang tayo ng boat, diba? Ayan. So, picture muna tayo, guys. Souvenir, smile! So, ayan. Sobrang ganda talaga dito, guys. Para kang fairy tale, nasa fairy tale scenery, and yan, yung mga canal, yung lake nila. Ay. Tapos yung pagkain pa nila, guys, sobrang sarap. Ayan. So, ang best seller nila dito, or kilala sila dito sa mga mussels, and dun sa parang beef stew nila, I forgot kung anong tawag dun sa mismong pagkain nila na yan. Parang siyang beef stew, and of course, fries and waffles. Kaya nga Belgian waffles, diba? And syempre, must try pagdating natin dito, kailangan natin itry talaga yung authentic nilang mga waffles. And of course, yung beer, kailangan din natin itry. Ayun, guys, may natatanaw na ako. So, yung isa sa mga tourist destination nila, papunta na tayo dun. So, ito yung Belfry of Bruges. So, siguro mangilan sa inyo familiar tong image na to. Kung maaalala nyo, isa ito dun sa Hollywood movie dito nila ginawa, yung In Bruges nung 2009, parang ganun. Comedy movie siya. Yan. So, dito nila talaga ginawa yon. And title pa lang, di ba? Talagang Bruges na. So, ito na yung Market Square. And dito na talaga yung parang pinaka-tourist attraction nila. Kasi nandito na nga lahat. Andiyan na yung Bruges City Hall. Yan yun. So, ito yung oldest city hall nila sa buong region. Right? And maraming tao dito. Kasi parang pansin ko dito yung meeting place ng mga nagtutour. And ang ganda naman kasi talaga, guys, ng mga, parang actually nasa Amsterdam ka nga eh. 'Di ba? May pagkaganon siya. So, ayan. Ikot-ikot lang tayo, guys. Diba? Ang daming tao. And may parade, parang competition ng mga aso. Parang ganun ang pagkakaintindi ko. And hindi sila basta-bastang dog. Yung breed nila, kakaiba sila kasi matangkad na payat. Ayan, pa-souvenir muna ulit tayo, guys. Smile!
Eto, may pinasukan kami para siyang museum, pero hindi kami pumasok totally. So, eto lang yung parang sa lobby niya. Ayan. 'Di ba? Museum na museum, guys. Natatawa ako sa kuha ko. Bakit ganun? Sorry na. Sige, wala si... guys, ito. Ito yung parang sa lahat kasi napakatingkad ng color. And ito yung parang iba yung dating. Ito yung Basilica of Holy Blood. So, Catholic Church ito, guys. Pasok tayo, wag lang tayo masyadong maingay. So, itong Basilica of Holy Blood, nung 12th century pa siya. Maliit lang siya, nasa sulok lang siya nung Market Square. Tapos, yun nga, kung nakita nyo sa labas, of course, hindi naman ganun katingkad talaga yung color niya. Parang black lang and gold halos yung color niya. And pagpasok nyo sa loob, meron kasi siyang relic ng Holy Blood. May vial siya and sa loob ng vial na yon may cloth and sinasabi nilang may blood yun ni Jesus Christ. Ayun, hindi yan. Doon sa side yung pinipilahan nila. Yeah, yan yun. Oo, yung pinipilahan nila. So, para mahawakan nila yun, kailangan mong pumila doon. So, yun, meron silang, may vial doon na may cloth nga, na may stain ng blood na, yun nga, sinasabi nila na blood yun ni Jesus Christ. Diba? Ayan siya, guys. May bantay, syempre. So, yan. Pero, ramdam mo sa loob yung pagka-solemn. So, yun. At least, nakapasok ako doon, guys. Anyway, ayun, may nagbo-boat. Ito yung Fisherman's Market. Kung di ako nagkakamali. Ayan. So, wala guys. Ito, kalahating araw lang kami naglakad dito. Paikot-ikot. Pero, kahit pagod na yung mga paa namin, sobrang busog naman ng mga mata namin. Sobrang sulit tong pagpunta namin dito, guys. And kung babalik man ako dito, hindi ako magsasawang balikan ko din ulit tong Bruges. Kasi sobrang ganda, relaxing talaga siya, promise. So, syempre, hindi mawawala ang pag-try natin dito sa Belgian Waffle and Glühwein. Hot wine yan. Napakasarap. Then, bago kami bumalik ng hotel, kumain muna kami dito sa isang Italian restaurant, which is nakakatawa kasi nandito tayo sa Brussels and yet kumain tayo sa isang Italian restaurant, right? Anyway, sana nag-enjoy kayo for today and hope to see you again next time. Bye!